Amen. Thank you so much, Sister Michelle, sa awiting In Christ Alone, na kung saan po ang kanyang gitarista ay walang iba kundi ang ating birthday celebrant ngayon, si Preacher Christian Aringo. Wow, napakagandang awit po. At ngayon, I believe, ready na po tayo sa ating pong pag-aaral. Actually po, dahil nagkaroon po ako ng pagkakataon, sobrang excited po ako, and I hope na ngayong gabing ito ay mapagpapala po tayong muli sa ating pong magiging pag-aaral. Nais ko pong hilingan ang bawat isa, kung may mga Biblia po kayo, na pakibuksan po natin sa ikalawang sulat po ni Apostol Pablo sa mga taga-Korinto. 2 Corinthians chapter 1. Babasahin ko po ang ilang mga talata dito po sa chapter na ito. 2 Corinthians chapter 1 verses 1 to 4. Paul, an apostle of Jesus Christ by the will of God, and Timothy, our brother, unto the church of God which is at Corinth, with all the saints which are in all Achaia. Grace be to you and peace from God our Father and from the Lord Jesus Christ. Blessed be God, even the Father of our Lord Jesus Christ, the Father of mercies, and the God of all comfort, who comforteth us in all our tribulation, that we may be able to comfort them which are in any trouble, by the comfort wherewith we ourselves are comforted of God. Purihin po ang pagbasa ng salita ng Diyos. Let us pray. Aming dakilang Ama, patuloy po ang aming panalangin sa iyo. Higit lalo sa oras na ito na kami po ay mag-aaral ng iyong banal na salita. Hiling ko po, O Diyos, ang wisdom na ibibigay mo po sa akin sa pagbabahaging ito. At hiling ko rin po ang unawa sa bahagi ng mga makikinig. Nawa ito po ay maging tugon sa aming espiritual na pangangailangan. Nawa ito po ay makapagpalakas po sa amin at nawa magbigay ng liwanag sa bawat isa po sa amin. Nawa ma-appreciate po namin ang aming kinikilalang Diyos at sa pag-aaral na ito, naway lumalim at lumawig ang aming pong pagkakilala sa iyo. Help me, O God, and empower me. Give me wisdom and boldness in sharing thy word. For all of these things we ask in Christ's most precious name. Amen. Amen. Okay, praise the Lord. Now, ang ating pong pag-aaral ngayong gabi ay pinamagatan ko pong Who is our God? Sino ba ang ating Diyos? Nakikita ko po na malaki ang kinalaman ng magiging pagkakilala po natin sa Diyos para po sa magiging matagumpay na buhay po natin bilang mananampalataya. Nawa habang tumatagal, lalo na po sa mga nagsasabing tayo po ay Kristiyano, nawa habang tumatagal po tayo, mas lumalalim ang pagkakakilala natin sa Diyos. Ang binasa po natin ay sulat ni Apostol Pablo. And very noticeable na siya po sa kanyang panimula, sa ikalawang pagkakataon ng kanyang pagsulat, ay nagbigay ng tinatawag nating emphasis sa Diyos na ating dapat kilala at dapat kinikilala. Uulitin ko po sa ikalawang pagkakataon ng aking pagbasa. Paul, an apostle of Jesus Christ by the will of God, and Timothy, our brother, unto the church of God which is at Corinth, with all the saints which are all in all Achaia. Ang sabi niya, grace be unto you and peace from God our Father and from the Lord Jesus Christ. Blessed be God, even the Father of our Lord Jesus Christ, the Father of mercies and the God of all comfort, who comforted us in all our tribulation, that we may be able to comfort them which are in many trouble, or in any trouble, by the comfort wherewith we ourselves are comforted of God. So it is really wonderful to learn truth about God. Yung pong katotohanan patungkol po sa ating pong Diyos. Tatlong bagay po, mga minamahal, ang sesentruhan ko ngayong gabi. Na siya po ay ang Diyos ng biyaya,
Diyos ng lahat ng biyaya. He is the God of all grace. Na siya po ang God of peace. Ang Diyos ng lahat ng biyaya, ang Diyos ng kapayapaan, at ang Diyos ng kaaliwan. The God of grace, the God of peace, and the God of comfort. Magandang maunawaan po natin ngayong gabi sa magiging pag-aaral po natin na kung paanong ipinakikilala po ang Diyos natin, may kinalaman po ito sa kung paano natin siya dapat tratuhin. Kaya sabi ko po, importante ang tama at ang malalim na pagkakilala po natin sa Diyos. How about you tonight? Kilala mo ba o malalim ba ang pagkakilala mo sa Diyos? You know, habang iniisip ko po ang mensaheng ito, nasa puso ko po ang panalangin na ngayong gabi, mga minamahal, anuman ang ating kinalalagyan, anuman ang sitwasyon natin sa buhay, anuman ang atake ni Satanas, anuman ang laban na kinakaharap natin, nawa makatulong ang magiging pagpapakilala ko po sa inyo patungkol sa Diyos ng mga totoong Kristiyano. At dito po, ilang bagay po ang ating bibigyan ng emphasis. Simulan na po natin. Doon po muna tayo sa God of all grace. Ito po ang sinabi ni Apostol Pedro nung sulatan po niya ang mga mangangaral o tagapangasiwa o tagapanguna sa kawan sa 1 Peter chapter 5. At ang pinaka-konteksto po nito ay ang paglalahad po niya na sa usapang Kristiyano, meron tayong kalaban. Okay? Sa verse number 7, ang sabi po ni Apostle Peter, casting all your care upon Him, for He careth for you. Be sober, be vigilant, because your adversary the devil, as a roaring lion, walketh about, seeking whom he may devour. So ito po ang kabalahan ni Satanas. And it is good to somehow understand this. Dapat maintindihan mo ito na si Satanas ay abala. Opo, siya po ay sobrang abala. Abala po siya na manggulo sa maraming buhay. Abala po siya na maghasik ng lagim sa mga mananampalataya. Abala po siya para sa pag-atake upang ikaw ay papanghinain, upang ikaw ay lumpuhin ng mga problema sa buhay na ito. So ang sabi po, maging mapagbantay tayo. Be sober, be vigilant, because your adversary, the devil, as a roaring lion, walketh about, seeking whom he may devour. So isang paalala po, kaya may matitindi tayong burden because may Satanas na umatake po sa atin. At dahil sa katotohanan ito, itinuro po ni Pedro kung anong marapat gawin. Ang sabi po niya, whom resist is steadfast in the faith, knowing that the same afflictions are accomplished in your brethren that are in the world. Niliwanag po niya na sa usapang Kristyanismo, hindi dapat maging sorpresa o katakataka na tayo po ay may mga problema, na tayo po ay may mga atake ni Satanas, na tayo po ay may mga alalahanin, na tayo po ay may mga kabagabagan, na tayo po ay may mga kabalisahan, na tayo po ay may mga pinagdadaanan sa buhay na ito. Yan po ang sinabi niya sa chapter 4, verse number 12. Beloved, think it not strange concerning the fiery trial which is to try you, as though some strange thing happened unto you. But rejoice inasmuch as ye are partakers of the sufferings of Christ. Mga kapatid, mga mananampalataya, alam ko po, nasasang-ayon po kayo sa akin, na sa katotohanan, may mga pagkakataon po na dumarating tayo sa punto na parang gusto nating mag-question sa Diyos. Yung bang parang gusto nating sabihin, o maybe nagawa na po natin ito, na kinu-question natin ng Diyos, na bakit mo pinabayaan na mangyari sa akin ito? Bakit ako nagkaroon ng ganitong karamdaman? Bakit mo ko ipinasok o pinabayaang pumasok o mapasok sa ganitong problema? Maybe dumating ka sa ganyang sitwasyon. At marahil po, exactly sa sinasabi ni Peter, na para bang kagulat-gulat sa iyo, yung mga dinadaanan mo, yung mga dinaranas mo.
So dito mga kapatid, gusto kong liwanagin po natin na ang sagot kung bakit tayo po ay may mga atake sa buhay sapagkat meron pong adversary. Meron pong kalaban. At iyan po ay walang iba kundi si Satanas. Na ang sabi po ni Apostle Peter, ang gagawin po natin, whom resist is steadfast in the faith. Talagang siya po ay itaboy mo, i-resist mo sa pananampalataya. At dapat maisip mo na lahat daw po, di ba, nakakaranas ng affliction dito sa lupa. Mismong ang Panginoong Jesus, nagsabi rin po na dito sa mundong ito, marami tayong kapighatian. Now, the point that I would like to emphasize tonight is that we have the God of all grace. That our God, He is the God of all grace. Amen? Yung palang pong katawagang ito na siya ay Diyos ng lahat ng biyaya, ito ay po pwedeng magdala na po sa atin sa tinatawag nating lakas at tibay ng loob. Yes, meron pong atake, meron pong kaaway, meron pong mga kung ano-ano pong hirap na po pwedeng maranasan po natin sa buhay na ito. Maaaring iyan po ay ang presenteng karamdaman mo, marahil ito po ay ang kagipitan mo, marahil ito po ay ang mga sakit na kung saan po nararanasan mo sa buhay. Mga kapatid, mga minamahal, gusto kong malaman nyo po at maitake po natin ang advantage patungkol sa pagkakilalang tama sa Diyos po natin that He is the God of all grace, and because our God is the God of all grace, we can rely on Him. Amen? That is our first point. Because our God is the God of all grace, we can rely on Him. Don't you ever rely sa sarili mo. Because we are weak. We are too limited, mga minamahal. So it is good to be reminded, folks, na tayo po ay may Diyos ng lahat ng biyaya, and knowing na ang Diyos natin is the God of all grace, ang dapat ito ang magdala sa atin sa pagtitiwala sa Kanya. Pwede mo siyang panghawakan. Amen? Yes. Nare-realize po ba natin yan? Minsan sa buhay po natin, ang nagiging problema po natin, tayo po ay lumalaban sa sarili nating lakas. Excuse me po. Excuse me po. 'Di ba? Kadalasan po ang pinangahawakan natin yung kung ano yung meron po tayo. Nandiyan po yung maayos ang trabaho natin, okay? Magaling tayo, masasabi nating malakas tayo, pero lahat ng yan hindi po pwedeng panghawakan. Ang tanging po pwede nating panghawakan ay ang biyaya ng Diyos. Kapag ka merong testing, biyaya ng Diyos ang kailangan mo. Kapag ka may temptation, biyaya ng Diyos ang kailangan mo. Di po ba? So kapag ka po tayo ay dumarating, mga kapatid, sa napakaraming mga karanasan sa buhay na ito, ang mapangahawakan po natin is the God of all grace. Okay? Diyos ng lahat ng biyaya. I-enjoy po natin yan. I-enjoy po natin na ang Diyos natin, siya ang Diyos ng lahat ng biyaya. 'Di ba? Siya po ang dahilan kung bakit tayo saved ngayon. Hindi ang kabaitan mo, hindi ang ginawa mo, hindi ang kabutihan mo. Biyaya po ng Diyos yan. So ang kaligtasan po ay biyaya. Lahat sa buhay natin, biyaya, mga kapatid. Kaya sinasabi ko po sa inyo, anuman ang sirkumstansya natin sa buhay, anuman ang kondisyon po natin, mga kapatid, mga minamahal, panghawakan po natin na meron tayong Diyos ng lahat ng biyaya, and because our God is the God of all grace, we can rely on Him. Panahon na para ang maging takbo mo sa buhay mo bilang Kristiyano ay ang takbo na sa Diyos lagi nagtitiwala. Yung ba laging siya pinangahawakan mo? Sa buhay na ito, wala kang po pwedeng panghawakan na magagarantiyahan. Only God is guaranteed. Amen? Yun po. Kaya nga sabi ko, may enjoy po natin ang usapan ng biyaya sa ginagawa nating paglilingkod sa Diyos. Di po ba? In rendering service to our God. So, yung pong biyaya ng Diyos. Kaya kayo po pagka may ministry, mga pastor, ang pangawakan po natin, kasi ito naman po talaga mapangahawakan natin sa ministeryo, biyaya po ng Panginoon. Okay?
Sa anumang sitwasyon po natin sa buhay, ang pwede natin panghawakan, biyaya, biyaya, biyaya at biyaya lang ng Panginoon. In salvation, di ba? In soldiering for Christ, kapag tayo nakikipagbaka, ang pwede natin panghawakan, be strong in the grace, hindi po ba? So, yun po ang dapat nating panghawakan lagi, biyaya ng Diyos. So, nung sinabi po ito ni Apostle Peter, napakagandang encouragement sa atin na ang sabi nga niya, itong si Satanas talagang gumagala, humahanap ng masisila niya, humahanap ng masisira niya, na ang tama sa kanya, resist mo siya. Whom resist is steadfast in the faith. Diba? Pero mahirap yan eh. Kaya ang lundo, ang sabi po niya, but the God of all grace, who hath called us unto His eternal glory by Christ Jesus, after that ye have suffered a while, anong sabi? Make you perfect, di ba? Strengthen, settle you. Establish, strengthen, settle you. Yan po ang ginagawa ng ating Diyos, ng lahat ng biyaya. Kaya maganda ho, makilala po natin na ang Diyos natin, He is the God of all grace. At dahil siya po yung Diyos ng lahat ng biyaya, ano ang dapat makita sa atin? Ano ang dapat maging motivasyon dito sa atin? Ano ang dapat maging encouragement dito sa atin? Rely on Him. Rely on God. Kaya po yung mga nagpipilit, mabuhay sa kanilang sariling lakas, yung gumagawa ng solusyon sa sarili po nilang problema, yun po ay mga hindi yata kilala kung sino yung Diyos na ating pong pinanampalatayanan. He is the God of all grace. Amen? Balikan niyo po yung teksto natin, di ba? Ang sabi po dito sa ating text, okay, grace be unto you and peace from God our Father and from the Lord Jesus Christ. Blessed be God, even the Father of our Lord Jesus Christ, the Father of mercies and the God of all comfort. So, mga kapatid, mga minamahal, gusto kong sabihin po sa inyo, our God, He is the God of all grace. We can rely on Him. How about point number 2? Alam niyo po ba na sa Bible, tinawag din po ang Diyos natin na Diyos ng kapayapaan? Yes, Diyos ng kapayapaan. Tingnan niyo po ang sabi ng 1 Thessalonians chapter 5 and verse number 23. 1 Thessalonians chapter 5 and verse number 23. And the very God of peace sanctify you wholly, and I pray God, your whole spirit and soul and body be preserved blameless unto the coming of our Lord Jesus Christ. Wow! Isang napakahalagang bagay at tamang pagkakilala dapat meron po tayo sa ating Diyos na siya ang Diyos ng kapayapaan. Amen? At dahil po siya ang Diyos ng kapayapaan, kung tayo po ay mga Kristiyano, ang Diyos natin, Diyos ng kapayapaan, hindi maganda na nakikita ka na lagi na lang balisa, na lagi na lang nag-aalala. Kaya sa Biblia po, napakahalaga na tayo po ay laging maturuan. Kung maalala nyo po, yung Philippians chapter 4, ito po ay common knowledge na po. Ibig sabihin, very familiar na talata po sa marami. And yet, marami pa rin Kristiyano bumabagsak dito. Yung bang ang dami-dami po, Kristiyano na, pero talagang may anxiety pa, nadidepress pa, na bumibigay sa mga masasabi po nating atake ng kalaban. Meron nga tayong Diyos ng lahat ng biyaya Tapos meron pa tayong dapat maunawaan na ang Diyos natin, Diyos ng kapayapaan. Amen? He's the God of peace, mga kapatid. Pansinin niyo po ang sinabi po ng Banal na Kasulatan sa Philippians chapter 4, verses 6 to 7. Be careful for nothing, but in everything, by prayer and supplication with thanksgiving, let your requests be made known unto God. Pagka magpe-pray tayo, kanino natin i-address? Sa Diyos. Kaya ang prayer natin, mga kapatid, in the name of our Lord Jesus Christ, but addressed to the Father. Diba? So, ang ating pong panalangin, inia-address po natin yan, Ama namin na nasa langit ka. And we need to realize this, na yung tinatawagan natin, siya po ang ating Ama sa langit, siya po ang Diyos ng lahat ng biyaya,
at siya rin po ang Diyos ng kapayapaan. Amen? Yes. Kaya ang sabi po, be careful for nothing, but in everything, by prayer and supplication with thanksgiving, let your requests be made known unto God. Ano na po ang kasunod? Ano na po ang magiging resulta? And the peace of God, which passeth all understanding, shall keep your hearts and minds through Christ Jesus. So mga kapatid, mga minamahal, hindi ba dapat lang na ma-experience at ma-enjoy po natin ang ating Diyos na kinikilala at Diyos na pinaglilingkuran? So napakaganda po na ito ay ating nabibigyan ng pansin. Tingnan nyo rin po ang sabi ng Philippians chapter 4, verses 8 and 9. Okay? Finally, brethren, whatsoever things are true, whatsoever things are honest, whatsoever things are just, whatsoever things are pure, whatsoever things are lovely, whatsoever things are of good report, if there be any virtue, and if there be any praise, think on these things. Ano raw po yung sinabi niya? Those things which ye have both learned and received and heard and seen in me, and the God of peace shall be with you. Amen? Yes. Yun ang isang bagay na dapat maintindihan natin at isang bagay na dapat maging patotoo natin na bagamat tayo po ay nasa mundo na puno ng kapighatian, meron naman tayong Diyos ng kapayapaan na sa lahat ng mga panahon ay ating maaasahan. Amen? Kaya po ang ating pong pagkabalisa ay pagpapakita ng hindi natin pagkakilala sa Diyos po natin. So Diyos siya ng kapayapaan. At yung kanyang kapayapaan, ini-offer po niya sa atin. Kaya mga kapatid, instead na tayo po ay mag-worry, ating pong panghawakan, pagtiwalaan ang Diyos ng kapayapaan. Mga kapatid, because He is the God of all grace, ano yung puntos natin doon? We can rely on Him. And then here, in our second point, because He is the God of peace, we can rest in Him. We can rest in Him. Pwede tayong magpahinga. Pwede tayong pumanatag. Pwede tayong magpahingalay sa Kanya. Amen? Huwag ho natin pong asahan yung kapayapaan sa panahon ng kamatayan. Di ba? Rest in peace. Mga kapatid, gusto kong malaman nyo na pwedeng dito pa lang po sa mundo, kahit na po tayo ay nasa kapaligiran ng maraming atake ni Satanas, ang sabi nga pong eksakto ng Panginoong Hesus, in the world ye shall have tribulation, but be of good cheer, I have overcome the world. Alam nyo kung ano po ang pambungad niya? Ang sabi ni Jesus Christ, that in me ye might have peace. In the world, you shall have tribulation. Di ba totoo po yan? Tingnan nyo po kung ano yung mga nararanasan natin. Sa usapang kalamidad, di ba? Sa usapang ekonomiya, sa usapang pamilya, sa usapang trabaho, sa napakaraming larangan po, ang dami talagang po pwedeng maging isipin po natin. Kaso po, ang problema, ang pag-iisip natin, hindi po nagiging solusyon, kundi nagdudulot pa po sa atin ng hindi magandang epekto. Yung health natin naapektuhan kapag tayo po laging troubled, di po ba? So kaya mga kapatid, ang susi ng lahat, magtiwala tayo sa Diyos. Amen? Because our God is the God of peace, we can rest in Him. I remember when the Lord Jesus Christ tried to encourage the disciples in John chapter 14. John chapter 14. Di ba? Ang sabi po niya mga kapatid, sa verse number 1, let not your heart be troubled. Ang ibig sabihin nito, pumanatag kayo. Amen? Huwag kayong magulumihanan. Let not your heart be troubled. Ye believe in God. That is the key. Para hindi ka mabuhay sa kagulumihanan, ang sabi, believe in God, believe also in me.
Sa mundong ito, nililiwanag natin na talaga namang kabi-kabila ang problema. Pero ang sabi po ng Panginoong Hesus, huwag kayong magulumihanan. Kanino raw dapat magtiwala? Magtiwala kayo sa Diyos, magtiwala kayo sa akin. Mga kapatid, ang kawalan ng kapayapaan ay manifestasyon ng ating pong kawalan ng pagtitiwala, samantalang kaya po ipinakikilala na siya'y Diyos ng kapayapaan para tayo po ay pumayapa at pumanatag sa Kanya. Amen? Tingnan niyo po ang sabi ng Psalm 37. Psalm chapter 37. Ito po yung rebuke sa mga maiinggitin. Di po ba? Sabi po sa verse number 1, Fret not thyself because of evildoers, neither be thou envious against the workers of iniquity. For they shall soon be cut down like the grass and wither as the green herb. Trust in the Lord and do good. So shalt thou dwell in the land, and verily thou shalt be fed. Delight thyself also in the Lord, and He shall give thee the desires of thine heart. Commit thy way unto the Lord. Trust also in Him, and He shall bring it to pass. And He shall bring forth thy righteousness as the light, and thy judgment as the noonday. Here, in verse number 7, ang sabi po, rest in the Lord, and wait patiently for Him. Fret not thyself because of him who prospereth in his way, because of the man who bringeth wicked devices to pass. May mga pagkakataon po, ang nakakaalis ng kapayapaan natin, ang ibig ko pong sabihin, ang nakakabalisa po sa atin, yung pong kawalan natin ng mga bagay-bagay sa lupang ito. Di po ba? Tapos nakakakita tayo, masasamang tao, masagana ang buhay, at dahil dito nagugulumihanan po tayo. Mga kapatid, ang lahat ay sa usapin ng pagkakilala sa Diyos. Kasi kung kilala mo ang Diyos, hindi ka maiinggit. Kung kilala mo ang Diyos, hindi ka mababalisa. Kung kilala mo ang Diyos, talagang ang magiging epekto nito, magiging payapa at panatag ka. Amen? Yes. Bakit po hindi ka papanatag? Diyos ng kapayapaan po siya. Lagi nyo lang isipin, mga kapatid, na sa panahon na tayo po ay may kabagabagan, Diyos ang ating dapat tinatawagan. Diba? Kasi pagka Diyos ang tinawagan mo, mapapayapa ka, mapapahinga ang isip mo. Alam nyo, yan pa naman ang pinakamabigat na nakakaapekto sa health natin. Tama po ba ako, mga minamahal? Diba? Kapag ang dami-dami mong isipin, kapag ka puno ka ng pag-aalala, kapag ka lahat na lang, minsan pati yung pong mga bagay ng kapitbahay mo, pinoproblema mo, at ikaw ay gulong-gulo, di po ba? Mga kapatid, sapat na meron po tayong Diyos ng kapayapaan upang tayo po'y pumanatag. Kasi nandyan po siya, mga kapatid, upang tayo po ay bigyan ng panatag na isip at panatag na puso. And the only way para mangyari po yan, kasi yun po yung gusto kong idiin talaga eh. Ang sabi po, be careful for nothing eh. Ano gagawin natin? But in everything by prayer and supplication with thanksgiving. Ano nga ang gagawin natin? Let your request be made known unto God. Ano mangyayari kapag sa Diyos mo na ipinarating ang lahat ng yung mga kailangan, yung mga kabalisahan? And the God of peace, amen? And the peace of God, which passeth all understanding, shall keep your hearts and minds through Christ Jesus. Kaya kapag pagod ka na, magandang paalalahanan ka na ang ating Diyos ay Diyos, hindi ng kapaguran. Siya po'y Diyos ng hindi kagulumihanan. Siya po'y Diyos ng kapayapaan. Amen? Yes. So the God of all grace, we can rely on Him. The God of all peace, or the God of peace, we can rest in Him. And hey, balikan po natin yung teksto natin. So verse number 3, Blessed be God, even the Father of our Lord Jesus Christ, the Father of mercies, and the God of all comfort. Amen? Siya rin daw po ang Diyos ng lahat ng kaaliwan. Na ang sabi ng verse number 4, who comforted us in all our tribulation. Kristiyano, sinulatan niya at ang sabi niya na siyang umaaliw sa atin sa lahat ng ating kapighatian.
It is very true na kahit Kristiyano po tayo, meron pa rin bagyo, meron pa rin alon, may mga pagsubok, may mga sakit, may mga hirap, may mga atake ng kaaway. Pero ang kailangan po natin, the God of all grace, we can rely on Him. The God of peace, we can rest in Him. And the God of all comfort, we can rejoice in Him. Yes, di ba? Rejoice in the Lord always, and again, I say, rejoice. Rejoice evermore. So, paano natin maia-apply yan? Hindi ba kadalasan nakakabasa po tayo ng mga talata po sa Biblia, mga minamahal, pero sa totoo lang, nauunawaan po ba natin? Di ba? Bakit tayo po pwedeng pumanatag? Ang sagot, kasi ang Diyos natin, Diyos ng kapayapaan. So, Diyos ng kapanatagan. So, bakit ba tayo kinakailangang manghawakan, magtiwala? Kasi siya ang Diyos ng lahat ng biyaya. Ba't kailangan nating magsaya lagi, mga kapatid? Sapagkat siya po ang Diyos ng lahat ng kaaliwan. Na kahit daw po sa panahon ng ating tribulation, in all our tribulation, siya po ang nagko-comfort sa atin at sinabi po niya ang rason para tayo naman magamit din ng Diyos. Na sa pagko-comfort niya, doon sa mga nakakaranas din, nung nararanasan mo, magamit niya yung naranasan mo. Amen? Yes, it is very important for us to realize that and to appreciate the God that we have. Who is your God? Who is our God? He is the God of all comfort, mga kapatid. Na sa lahat ng sitwasyon, kaya kanyang aliwin, mga kapatid. Ito po ang ating Diyos, Diyos ng lahat ng kaaliwan, na sa ating pong mga nararanasan, sa mga matitinding laban natin sa buhay. So, siya po ang umaaliw sa atin, mga kapatid. Kaya nga, importante po, nakilala natin talaga kung sino ang ating Diyos. Kaya nga, yun po yung ginawa nating title, Who is our God? So, hindi po tayo naging theological sa ating pong approach. 'Di ba? So, ang ating pong binigyang pansin ay yung practical na katotohanan. Kumbaga, practical theology to. Who is our God? He is the God of all grace, He is the God of peace, He is the God of comfort. Napakaganda pala na after na makita natin na God of all grace siya, God of all peace siya, o God of peace, God of all comfort, ano ngayon ang dapat maging epekto nito sa atin? Ano dapat ang makita sa atin, mga kapatid? Anong dapat natin gawin? Kung siya ang Diyos ng lahat ng biyaya, rely on Him. Kung siya ang Diyos ng kapayapaan, rest in Him. Kung siya ang Diyos ng kaaliwan, rejoice in Him. Amen? Kasi madaling mag-rejoice kapag ka po maraming pera. Madaling mag-rejoice kapag ka favorable ang sitwasyon. Madali pong mag-rejoice kapag ka nasa advantage po tayo. Madali pong mag-rejoice kapag ka angat ang buhay po natin. Madaling mag-rejoice kapag ka positibo ang sitwasyon. Pero in the reality of life, hindi po laging positibo ang pangyayari. May mga unfavorable by sight, di ba? Na minsan, as what I have mentioned to you, parang gusto mong mag-question, why? Para ma-realize mo na sa mga panahong yan, may Diyos ka ng lahat ng biyaya, may Diyos ng kapayapaan at may Diyos ng kaaliwan. So yun po, mga kapatid, ang sagot. Bakit tayo pinapayagang makaranas at dumaan sa ganitong sitwasyon para ma-enjoy natin yung Diyos na meron po tayo? Amen? The God of all comfort. Alam niyo po ba yung konteksto po ng Philippians chapter 4 and verse number 4? Yung pong sinabi ni Paul, rejoice in the Lord always, and again, I say, rejoice. You know, it is very hard to understand how come that in spite of the fact that the Apostle Paul experienced being sentenced, doon sa kanyang naging pagtatapat sa Diyos. So, nasintensyahan po siya. At ito pong Philippians ay isa sa prison epistle po yan. So sa madaling salita, siya po ay nasa negatibong sitwasyon, pero ang sabi niya, rejoice in the Lord always, and again, I say rejoice. Mga kapatid, He is the God of all comfort. So because our God is the God of all grace,
we can rely on Him. We should rely on Him. Diba? Because He is the God of peace, you can rest in Him. And because He is the God of all comfort, you can rejoice in Him. Diba? Yun po ang ating mensahe. Ngayon, matapos nating bigyang diin kung sino ang ating Diyos, hindi ba maganda na una, ma-experience natin siya sa ating buhay? It is great and wonderful to experience God in our life. At magpapasimula po yan sa salvation. Kailangan mo muna na panampalatayanan ang ating Panginoong Hesukristo upang tayo po, mga kapatid, ay maging beneficiary ng lahat ng kakanyahan ng ating Panginoon. Diba? And then, as we continue on, maganda po na talagang mas lumalim yung pagkakilala po natin sa Kanya. So, let us, and we need to experience God in our lives. Kristiyano ka na. Yun po ang sinasabi natin. Saved na ako, Christian na ako, nanampalataya na ako sa Panginoon. Well, it is good now to enjoy. Diba? So, experience God. Experience the God of all grace, experience the God of peace, experience the God of all comfort, and enjoy. Enjoy the God of grace, the God of all grace, the God of peace, and the God of all comfort. I-enjoy po natin. Di ba? Pribileyo po natin eh. Siya po ang Diyos natin eh. Dapat po na i-enjoy natin yung Diyos na meron po tayo. Kaya tama na. Yung pong lagi ka nalang bitter sa buhay. Tama na. Yung pong lagi nalang complain ka ng complain, mga kapatid. Tama na. Doon sa kalagayang daing ka ng daing. I-enjoy natin the God that we have. Our God. He is the God of all grace. He is the God of peace. He is the God of all comfort. Therefore, rely on Him, rest in Him, and rejoice in Him. Enjoy our God. Amen? And then exalt our God. Exalt our God, mga kapatid. I-expose natin siya. I-exalt natin siya. Ipakita po natin na ang Diyos na ating kinikilala ay Diyos na nagbibigay sa atin ng dahilan upang tayo po'y magtiwala. Yung Diyos na nagdadala sa atin sa buhay na payapa at Diyos na nagbibigay sa atin ng dahilan upang tayo po ay laging magalak. Amen? Rejoice in the Lord always. And again, I say rejoice. Now, ang aking pong panalangin sa Diyos, mga minamahal, sa ating pong naging pag-aaral, naway naliwanagan po tayo. Nawa, nasagot po yung tanong sa isipan po natin. Mga bagay na parang kung pababayaan po natin isang araw, masusumpungan na lang natin, negatibo tayo sa buhay, titigil na tayo sa buhay natin sa Panginoon, lilihis na po tayo, gagawa na po tayo ng sarili nating paraan. Wag po, mga minamahal. Importante na kilala natin ang ating Diyos. Ano po ang ating dapat maging pagkakilala sa Kanya? Siya po'y Diyos ng lahat ng biyaya. Pakitype nga po ninyo, yung tatlong tinalakay natin, He is the God of all grace, He is the God of peace, He is the God of all comfort. Amen? So, tandaan nyo po yan. Kung may Bible po kayo, sulatan nyo po yan. Doon po sa God of all grace, 1 Peter chapter 5, verse 10. Doon po sa God of comfort, mga minamahal, diba? Sa God of peace, mga kapatid, 1 Thessalonians 5:23 and Philippians chapter 4 verses 6 to 9. Okay? Verses 6 to 9. And then doon po sa God of all comfort, mga kapatid, malinaw po sa teksto po natin, 'di ba? 2 Corinthians chapter 1 and verse number 3. At nilinaw ko rin po sa inyo na kaya pinapayagan ng Diyos na maranasan natin kung anong nararanasan natin para ma-experience, ma-enjoy natin
ang Diyos ng lahat ng biyaya, na siya ay Diyos ng lahat ng biyaya, na siya ay Diyos ng kapayapaan, at siya ay Diyos ng kaaliwan. And by that, makapagministeryo po tayo sa iba. Umaasa po ako na tayo po'y napagtibay at napagpala sa ating pong naging pagtalakay ngayong gabing ito. Let us pray. Dakilang Diyos, maraming salamat po sa oras na ibinigay mo sa amin upang kami po ay muling maaralan ng iyong salita. What a blessing to know na ang aming pong Diyos ay Diyos ng lahat ng biyaya, Diyos ng kapayapaan at Diyos ng kaaliwan, na magdadala po sa amin sa buhay na nagtitiwala at nangahawakan, sa buhay na panatag at may kapahingahan, at sa buhay na nasa kaaliwan, Panginoon. Nawa, lagi po na kami magalak sa iyo, O aming Diyos, at amin pong i-exalt ang aming Diyos na pinangawakan, ang Diyos ng kapanatagan at ang Diyos ng kaaliwan at kagalakan. Muli po, maraming salamat. Nawa, nakatulong po ito sa aming presenting sitwasyon. Ano man po ang atake ni Satanas sa aming buhay, ito po'y naging sagot nawa para sa amin pong magiging kapanatagan. Thank you so much, Heavenly Father, for allowing me to again minister to your people through this ministry, O God. We praise you, we honor you, Lord, in Christ's most precious name. Amen. Amen. So, mga kapatid, mga minamahal, umaasa po ako na hindi nyo basta kakalimutan ang tinalakay po natin para anumang sitwasyon ng inyong buhay, ang sagot lang ay ang Diyos na meron po tayo. Ang tanong, who is our God? Nawa, ito po ay naging malaking pagpapala po at kalakasan sa bawat isa. Ito pong muli ang inyong lingkod, Evangelist Fernando de Vega, na ang tibok ng puso, lagit-lagi ay ang ipangaral ang salita ng Diyos at parangalan walang iba kundi ang ating Panginoon Diyos. Ingat po kayo. God bless us all.